there were a big topic about po dun sa safety ng ating mga mamamahayag. Nagsimula na po ito sa napag-usapan na rin po dito yung safety din po ng mga ating mga vlogger sa social media. Kasi there is malaki na rin po yung malaki na yung industriya ng the vlogging community na talagang yung information nila at tumatatak po talaga sa publiko. I think my question to you this po is na critical na aspeto po na dapat tignan ng gobyerno pagdating sa safety ng ating mga mamamahayag, both the mainstream media at saka 'tong mga vloggers. Correct, and I think, maliwanag po na dapat natin pinag-uusapan yung mga detalye about sa mga inilalabas na information sa social media kasi marami po ang receiver, eh. And most of the time yung Oo. mga receiver hindi naman nagre-research yan, eh. Kung ano lang napapanood nila minsan, especially mga nagbabagang balita. Minsan pinaniniwalaan na lang nila kung ano yung napanood nila, eh, without even researching, and isa ako diyan sometimes. Pagka may namatay na ganito o may nahulog na ganyan, parang ko, Sino?" 'Di ba? Tama. Sa And also Prof, I think dito ko nakikita kasi I was introduced doing vlogging or podcasting, 2022 po when elections came through and then nag-stop, then I started last year. Ang isa po sa nakita ko sa podcasting is more of like telling what you feel, what's your opinion. O andoon yung punto na kapag mali ka, may nagko-correct. Kesa yung hindi mo sinasabi o nasa sa'yo lang yun, tapos sa bandang huli, mali pala. Just like for instance, yung pinakamalaking natutunan ko which is yung EJK. Hindi ko akalain na yung napapanood ko before, hindi totoo yun. Pero because mm, I'm already exposed dito sa social media sphere, unti-unti nakikita mo na, ay meron pala talaga mga biktima. Meron palang professor na may kausap na biktima before na ganito, ganyan. So yeah. parang instead of correcting yourself at the very moment, hindi mo nako-correct kasi nga hindi mo na ilalabas yung opinion mo sa madla. Hindi nila nakikita kung ano yung tama at mali. And I think this is the parang strong point ng for me being a podcaster. Nakikita ko po yung ins and out ng isang issue. 'Di ba? So, Correct po. kasi podcast, iba mo Ayan, nang bumaba na 'to si walang Prof. Self-serving. self-serving lang. Oo. Personally, sa experience ko, since we started doing podcast with you, marami po talagang mga nagsasabi talaga that they like kapagka pumapasok kayo sa channel kasi po mostly they have a different take on issues. Kasi siyempre yung channel ko po it's very small. Ang akala kasi nila yung the normal way. Walang information, puro expressive opinion, puro passionate Mm, way on how to handle in headlines. Pero nakikita po nila when it comes to you, talagang details, they need to know mm. ins and out of the issue. And I think this is how we can change yung narrative ng tao na, sometimes you need to be technical sa mga issue para mas lalo mo maintindihan kung nagkaganon eh. Hindi siya po pwedeng Oo, yeah, ano lang po 'no, base lang yung nakikita mo na yeah, you know? ANC. Lagi nga Yes. Opo, and I think maganda po yung sinabi niyo about reaching out eh. I think that's what people need to understand. Hindi puro ang mga guest is academic, hindi na sila yeah, kayang bumaba sa level ng pangkalahatan. Nagiging common denominator kapagka academic yun, ito lang yung base na supporters nila or mga listeners nila. Pero I think dito po sa ginagawa nating podcast, nakikita nila yung parang light conversation, madaling maintindihan, pero may details. Hindi lang yung passion lang na nagsasalita ng wala namang base. no? Ba't hindi ko kaya Na may gamitin yung Prof next time? Para siya maganda yan. Prof, kasi hindi ko unang mahanap upload siya online. ng mga reviews Prof, sa bibili ako ng internet. libro pag-uwi ko ng Philippines. Pirmahan niyo, Prof, Oo, ah. meron Sige din. po, sige. Ayan si Prof. Ito exclusive, papunta niya kanyang libro. Ito, Yan ang ito pinaka-latest, 'di ba? the base Prof, na dinagdag Prof, dinagdag na paano chapter. if ever gusto namin bumili? Ah, Hmm. Sige po, yung no, kamag-anak ko po diyan sa Philippines, papa-order po ako. Tapos, yeah. pirmahan niyo na lang, papipirmahan ko na lang po para at least personalize. Ayan, para pag-uwi ko ng Sige, December, meron akong personal na copy. Pero Prof,
I think we're good. We're good for this podcast. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.